Mga kabisnes naming minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Kung maaari po sana ay pakisuportahan natin Alminda Cariaga Mix Vlog. Alminda Cariaga Mix Vlog. Right? Alright! Bira! Bira! Mga kabisnes, pakisuportahan po natin si Alminda Mix Vlog. Ayan, makikisuyo po, suportahan natin Alminda Mix Vlog. Ako ay nagpaalam sa atin ng maayos na makapag-reaction video sa ating mga uploads. Yun, maayos po na nagpaalam yan. Sana po ay suportahan natin. Maraming salamat mga kabisnes. God bless sa ating lahat. Hi everyone! Welcome back to my YouTube channel. This is Alminda Mix Vlog. Nagsasabing o bumabati po sa inyong lahat dyan ng magandang gabi around Middle East, magandang umaga o magandang tanghali po sa atin dyan sa Pilipinas. Kumusta na po ang lahat natin mga kabisnes dyan, kapapi dyan, sana nasa mabuti tayong kalagayan. Bago natin umpisa ng ating panibagong reaction video, gusto ko lang pong humingi sa inyo ng konting paglalambing lang. Kung hindi pa ho kayo nakasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe and hit the notification bell para po updated tayo lahat sa aking mga reaction videos sa Ka-Business Official at Papa Dins TV. And then po, don't forget also to subscribe and support Ka-Business Official, Papa Dins TV at ang kanila hong pangalawang channel, ang Ka-Business Family at ang Young Russell. So, itong reaction video ko na ito ay ito po yung tungkol dito sa pag-aasawa ni Renji sa Muslim na siya ay noon nag-convert daw sa agama Islam, ay naging Muslim siya at nag-asawa siya ng Muslim. Ito ang kanyang pangalawang asawa dito sa Muslim. Okay? So, kaya ko lang po ito nireaksyonan kasi may humingi po na ating kababayan kung pwede daw po ay konting paliwanag lang po kasi para bang hindi sila natutuwa o hindi sila nasisiyahan dito sa ginawa ni kapatid natin Renji sa pag-convert ng Islam na hindi naman niya taos puso at saka kumbaga hindi is not willingness, kumbaga hindi niya talaga ginusto. Ang kumbaga ang papaliwanag niya ay ang napilitan lang talaga siyang mag-convert kasi ang puso't isip niya ay isa siyang Kristiyano. So ayan po mga kabisnes, ito po ang kaya ko pong itong inireaksyonan mga kabisnes. Marami po kasing nagsisend ng mga messages nila sa atin na gawa ng reaction video again dito sa sitwasyon na ito. Itong pag-aasawa ni Renji ng Muslim, pag-aasawa niya ng dalawa. So dito po sa case niyan sa pag-aasawa niyang dalawa ay maraming question at maraming haka-haka ang mga kamusliman, especially tayong mga Muslim kasi ang tingin kasi kung hindi ba tingin natin na talagang naobserbahan natin at nandoon tayo nakapokus ay hindi niya talaga ito binigyan man lang ng kaunting respeto ang ating pagka-Muslim. So, kaya ko po nasabi yun na hindi niya binigyan ng kahit man lang kaunting respeto dito po sa kanyang pag-convert ng Islam. Naging Muslim na siya, nag-asawa siya dito ng Muslim bilang isang Islam na naging Muslim ka at nag-asawa siya dito ng Muslim. So, ang hindi lang po kasi malinaw at hindi lang, ang pangit lang kasi doon at hindi doon malinaw yung bang nag-convert niya sa Islam tapos in the end bumalik pa rin siya doon sa pagka-Kristiyano niya, di ba? Although naman na wala tayong karapatan doon, wala namang batas doon na siya ay pagbawalan na hindi siya pwedeng bumalik sa kanyang relihiyon na dati, ay wala naman po yun sa rules doon. Pero hanggat kaya namin i-advisean siya, hanggat kaya siyang advisean ng mga kamusliman na matataas sa aming
ang mga pinuno namin na matataas sa aming relihiyon, kung kaya pa siyang hilutin o kaya pang i-advise o kaya pang pagsabihan siya kung bakit niya yung ginawa ang bumalik sa Kristiyano. Kumbaga ay hindi siya yung na sinasabi nilang hawakan mo sa leeg dahil ayaw mo siyang pakawalan. Hindi ganon. So hanggat hindi po siya ganon, mga kabisnes, hanggat kaya mo siyang paliwanagan ay papaliwanagan mo siya na mali yung kanyang ginawa, ang pag-convert sa Islam, tapos bumabalik siya doon sa kanyang dating relihiyon. So dito naman po side ng kanyang pag-aasawa ng Muslim, naturalmente, mga kabisnes, hindi po ito siyang makakapag-asawa ng Muslim kung hindi po ito siyang nag-convert, di ba? Kailangan talaga yung mag-convert yung isang tao kung gusto mo mag-asawa ng pangalawa o magdagdag ng asawa. Pero mayroong batas doon, di ba? So itong mga kalalakihan natin na mga brothers natin na Kristiyano ay ginawa na nila itong parang libangan nila ang pagko-convert sa Islam, tapos magpakasal sa pangalawa nilang asawa o pangatlo nilang asawa dito sa Middle East para lamang ma-save ang kanilang pagsasama, para magiging halal lang ang pagsasama nila, diba? Kumbaga ginawa na lang nilang laruan, ginawa nila ng pastime itong pagko-convert nila sa Islam para lang makapag-asawa ng pangalawa, diba, mga kabisnes? Napakalinaw naman talaga na ginagawa na lang nila itong laro. Kasi ang nakikita nila, binabase nila doon sa nakikita nila sa aming mga kalalakihan na Muslim ay pwedeng mag-asawa ng isa mahigit. Hindi nila alam kung ano yung rules and regulation doon. May batas po doon. Kaya po pinapahintulutan ang aming mga kalalakihan mag-asawa ng mahigit isa. Diba? So ang ginagawa ng ating mga kapatid na Kristiyano, ginagawa nilang libangan itong pagko-convert para makapag-asawa at makasama nila yung babaeng kinakasama nila dito sa Middle East, katulad ng ginawa nitong si Renji. Diba? Ang maliwanag naman ang pagkatanong sa kanya ni Mr. Kabisnes na sa Saudi kayo, diba sa Saudi kayo kinasal, kaya kayo nagpakasal doon para magiging legal lang ang pagsasama ninyo doon. Through Muslim way, kaya sila nag-convert para sila makasal doon sa babaeng kinakasama nila dito sa Middle East. Yun po ang maliwanag doon. So, dito sa kaso ni Renji, for how many years na siya nagsasama sila nitong kanyang second wife? Almost 15 years, di ba? Kasi yun ang sabi niya na inabandonan niya itong unang pamilya niya ng 14 years to or 15 years if I'm not wrong, na hindi siya nagpakita, wala silang komunikasyon dito sa kanyang unang pamilya. So doon sa side na yon, na sa pangalawa niyang asawa, ay hindi naman po basta-basta mawala yung pagmamahal mo dun sa isang lalaki sa 15 years. Kasi that is isang dekada ang pagsasama ninyo bilang isang mag-asawa. Hindi ba, mga kabisnes? So, ano pa po ba yung dapat nating gawin para po ba itong mahinto itong pagko-convert ng mga Kristiyano sa Islam para lang sa kanilang sariling kaligayahan ang makasal sila na magiging legal ang kanilang pagsasama dito sa ibang bansa, di ba? So ditong sa case ni Renji, di ba? Nakikita naman po ninyo, mga kabisnes, na iba-iba yung paliwanag niya rito, iba-iba ang kanyang rason, iba't iba ang pamamaraan ni Renji. Paano niya paano niya bilugin o paano niya lapastangin ang mga kapatid niyang Islam na naging Muslim naman talaga siya dati, na hindi pa siya bumalik dito sa pagka-Christian niya, diba? So
in this case po mga kabisnes, ay mayroon naman po siyang ibinahagi dyan na sinabi niya ay siya nga ay nag-convert dito sa Islam, tapos ay pagka salaysay niya ng una niyang sinabi, kaya siya nag-convert dahil gusto lang niya magiging legal itong pagsasama nila ng kanyang pangalawang asawa. So in the last portion po ng kanyang episode, doon siya nagsabi, hindi po ako nag-convert dahil doon sa pangalawa ko. Nag-convert ako, hindi ko pa siya kilala. So ano ba yung totoo talaga doon? Yung bang pagko-convert niya dahil na frustrated siya kasi sabi niya, kaya ako naisipan nag-convert kasi parang ginawa niyang libangan. Di ba sinabi niya, ginawa ko kasi siyang libangan yung pagbabasa ng mga booklet nila na binibigay nila sa akin. And then after that, pag-uwi ko sa Pilipinas, ay ako ay nag-convert sa Islam. Ito ang salaysay ni ng kabayan nating Renji. So nung time na yon kasi sinabi niya, ay naging frustrated talaga siya dahil wala na silang community. Ma'am LB, kaya ang ginawa niya ay ang nag-convert na lang daw siya sa Islam. Yun ang pagpapaliwanag niya dyan. So, never ko po ginamit ang Islam sa aking pag-aasawa, dito sa aking pangalawang asawa. Kaya mo nga yan naisipan magpakasal sa ibang babae aside from your first wife. Kasi mayroon ka nang nakita dito sa Saudi Arabia na nakita mo na kung paano pwedeng mag-asawa yung lalaki, mag-convert lang sa Islam, pwede na mag-asawa ulit kahit ilan. So on that, kumbaga, opportunity na ito para makapag-asawa ulit dahil wala naman kami komunikasyon nitong aking unang wife. So in that matter, hindi siya nag-isip o hindi niya inisip yung isang araw or one of this day, paano kaya kung magkita kami muli ng aking first wife, ano kaya ang gagawin ko. Dapat bago ka gumawa ng hindi maganda, isipin mo muna kung ano yung kalagayan mo doon sa asawa mo, I mean in your first wife. Kasi hindi naman talaga yan talagang magkukross naman talaga yung landas mo at saka ng first wife mo. So paano mo ipaliwanag sa kanya na you have a second wife by this time, diba? So dito sa case ni Renji ay talagang kumbaga tinago niya talaga itong pag-aasawa niya sa Muslim. Hindi naman alam nila LB dito kasi nga dahil wala daw silang komunikasyon na ni LB noon on that time na nakilala na naging asawa niya na itong babae, di ba? So isa pa ang pagpapaliwanag niya dito mga kabisnes, itong sinasabi niya na hindi daw sila magpipirmahan ng kanyang pangalawang asawa dahil hanggat kinikilala daw niya ang kanyang anak dito sa kanyang pangalawang asawa, hindi daw nila kailangan ang magpirmahan ng divorce paper. Dahil kung halimbawa, yung bang yung ibig sabihin ng kanyang sinabi, kung hindi ko na kilalanin ang anak ko sa pangalawa kong asawa, doon na siya ay ihiwalayan ni Renji. Yun ang ibig sabihin ng kanyang salita kasi ang kanyang words na ginamit niya, hanggat kinikilala ko pa ang aking anak sa pangalawa kong asawa, hindi kami magpipirmahan ng pangalawa kong asawa. Dahil ako'y kumbaga dahil siya ay ama pa rin talaga ng anak sa kanya, yung anak niya sa pangalawa niyang asawa. So dito sa cases na ito, kay kabayan Renji, kung mapanood naman ito, sino ba namang abogado ang nagturo sa iyo ng ganyan? Nagpapatawa ka naman, kabayan. There is no reason na sasabihin mo hanggat kinikilala mo yung anak mo
sa pangalawa mong asawa, hindi kayo magdi-divorce. So anong ibig sabihin nun? Kung hindi mo na ba kilalanin ang anak mo na yan, saka mo yung sasabihin, makikipag-divorce ka na dun sa pangalawa mo kasi hindi mo na siya kinilala bilang isang anak mo. So in that case, Kabayan Renji, wala naman sigurong bawal at wala naman sigurong masama kung halimbawa ay ikaw nagdesisyon sino sa kanilang dalawa ang i-divorce mo. Wala naman siguro magbabawal sa iyo doon, 'di ba? Kasi yun ang batas na nakikita natin dito sa mga Kristiyano, hindi pwede mag-asawa ng marami. 'Di ba? So sa case ni Renji, hindi daw niya hihiwalayan. Hindi daw pwede silang magpirmahan ng kanyang pangalawang asawa dahil dito sa anak niya. So sa case na ito ay parang gumawa lang siya ng sarili niyang rules and regulation sa kanilang dalawa ng kanyang asawang pangalawa. Kasi wala naman nata akong narinig na anong tawag dito, wala naman yata akong narinig na hindi mo pwedeng i-divorce kung ilan ang asawa mo. Hindi naman yata pinagbawal sa iyo na wag mong i-divorce isa sa kanila doon. Halimbawa na lang ngayon dito kay Renji, bumalik siya sa pagka-Islam. Bumalik siya sa pagka-Katoliko niya. Ano ang gagawin niya dito sa pangalawang asawa? Na wala naman po talagang legal separation nilang dalawa ni Renji at ayaw ni Renji hiwalayan itong pangalawa niya dahil siguro may balak pa siya nitong balikan niya isang araw itong pangalawa niya, at isa pa, baka naman mas mahal niya itong pangalawa kesa sa asawa niyang una. Hindi ba mga kabisnes? Para bang common sense na lang baga ang sinasabi nila. Common sense mo na lang kung paano niyang ipaikutin sa palad niya ang dalawa niyang asawa, diba? So in this case po mga kabisnes, napaliwanag na natin na talagang wala pong nangyaring hiwalayan dito sa kay Renji at sa kanyang pangalawang asawa. At liwanagin po natin, si Renji ay mayroong dalawang asawa ngayon, 'di ba? Kasi hindi niya dinivorce itong si first wife. Baga sa dalawa na ito, si first wife ang pinili niya. Ngayon ay nagbalik loob na siya bilang isang Kristiyano. So ang tanong natin, paano na ang pangalawang asawa na all these matters is asawa pa rin niya yung pangalawa niya? So mayroon din lang po ako gustong idagdag dito na narinig ko dito sa binanggit ni Ma'am LB na sinabi niya na ang tanong sa kanya ni Mr. Ka-Business, paano yan Ma'am LB, sang-ayon ka ba doon sa sinalaysay ni Kuya Renji? Ano yon sa'yo? Okay lang ba sa'yo na walang black and white dito sa inyong pamamagitan ninyo ni Renji at saka yung second wife niya at saka ikaw? Ang ibig sabihin ng black and white mga kabisnes, mga kababayan kong Muslim dyan, yung bang legal separation niya dito sa second wife niya. So ang binanggit ni Ma'am LB dito, honestly speaking daw, technical, parang ano yan yung sinasabi niya, bobo ako, sorry, hindi ako kasing talino nitong si Ma'am LB. Technical talking ba daw, parang gano'n. Ay kumbaga base sa kanyang words na nagtiwala naman daw siya, malaki ang tiwala niya dito kay Renji, kaya kung gusto niyang bumalik sa amin, balikan niya kami na kanyang first family, so kailangan siya magbalik loob uli dito sa pagka-Kristiyano niya, dahil
si Renji po, yun ang pagkasabi niya, si Renji po ay committed na siya dito sa Diyos namin, kasi nagbalik loob na siya dito sa Kristiyano, di ba? So talking about commitments, Ma'am LB, I'm just going to explain something that missing on this not words ba, hindi yung word, hindi yung dunya, hindi yung mundo, words ba, yung bang letra. Medyo mayroon lang tayong medyong counting listening or misinterpretation, something talking about commitments, Ma'am LB. Kung committed po si Renji sa sinasabi niyong pagbabalik niya sa Kristiyano, yun bang sinabi niyo? Kasi ang pagkabanggit mo po, Ma'am LB, si Renji po ay hindi po committed to anyone else. Hindi po siya committed sa mga tao. Of course, hindi siya committed sa mga lahat ng tao. Ibig mong sabihin ganon. Kasi ang pagkaintindi nitong si Ma'am LB, porket ba't kinasal si Renji at saka sa second wife niya dito sa Muslim way, ay hindi na committed si Renji doon sa second wife niya. Itong pagko-convert niya sa Islam kuno, ginamit niya ang pagko-convert sa Islam dahil sa kanyang prostrated kuno. Hindi ba to committed sa Allah subhanahu ta'ala? You are committed with Him, na you are believing with Him. Now there's no one God, only Allah. So ano yung Ma'am LB dito, na si Renji ay hindi committed po sa mga tao. He is committed to someone else. Yun po ang kanyang asawa. Huwag mo po yung walain doon sa kwento ng buhay ninyo na ikaw ay mayroon kang karibal sa puso ni Renji. Ibig sabihin, mayroong pangalawang asawa si Renji, di ba? So hindi mo yan dapat iwala sa isip mo o sabihin mo, it's just a pieces of a paper that is nothing, di ba? Kumbaga, walang kwenta kasi papers lang yun. Ang pagde-divorce siya doon ay parang malalang. Kay Ma'am LB ay there's nothing. Kumbaga, walang kwenta. Ang pagkasabi niya doon, there is nothing. May mali ka doon, Ma'am LB. Hindi yun there is nothing. There is. Kasi committed si Renji doon sa second wife at nag-committed din siya dito sa pagko-convert niya sa Islam. Di ba mga kababayan, mga kabisnes, malinaw na malinaw po yun, na hindi pwedeng sabihin ni Ma'am LB na para bang ininsulto niya itong pag-aasawa ni Renji dito sa isang Muslim. Diba? So, dito na lang po makikita natin mga kabisnes, mga ka-Muslim ko dyan, na pati itong si LB ay hindi na rin nagrespeto dito sa agama Islam, dito sa pagiging Muslim ni Renji. Kasi parang binaliwala na niya yon, kasi sinabi niya ay Renji is only committed in Christian way. He's not committed in a Muslim way. Although doon po siya nagkaroon na Ma'am LB, doon po nagkaroon yung asawa mong si Renji. Diyan siya nagkaroon ng asawang pangalawa because he's committed on Allah subhanahu ta'ala. Nag-convert siya. Ibig sabihin, nag-committed siya doon sa relihiyon ng Islam. Dahil nag-convert nga siya, kaya nakapag-asawa siya ng pangalawa. Kung hindi siya nag-convert, hindi po siya makakapag-asawa ng dalawa kasi bawal na bawal po yun, Ma'am LB. Sa relihiyon ninyong Kristiyano ang mag-asawa
ng 2 o 3. Diba? Ang kalabasan po doon, kung halimbawa mag-aasawa ng 3, kulungan po ang bagsak ng asawa mo at saka yung pangalawang asawa niya. So, ang ginawa po, paintindi ko lang sa iyo, Ma'am LB, ang ginawa ng asawa mo, nag-convert siya ng Islam para maging Muslim siya, para pwede siyang magpakasal sa babaeng Muslim. Yun po yun. So, wag niyo pong sabihin there is no commitments at all. Mayroong commitments po doon, Ma'am LB. Sa bagay, kasi ang nasa isip nitong si Ma'am LB, total nandito naman sa akin si Renji. 'Di ba? Ako yung pinili niya. Yan ang sinasabi, Ma'am LB. There is sunshine after the rain. Malay natin, bukas po makalawa ay maiba yung isip ng asawa mo. Iisipin mo po, Ma'am LB, wala silang divorce, wala silang legal separation. Si Renji, anytime pwede siyang umuwi doon sa pangalawa niyang asawa. So malay mo, Ma'am LB, after a year or after how many months, na parang matuliro na naman yung utak ng asawa mo, babalik siya doon sa pangalawa niya kasi hindi nga siya divorce doon, asawa niya pa rin yun. Kasi yung mga lalaki na ganito, na nagloko na dati, there is a tendency magloloko po yan siya uli. Kasi alam niya na kung paano pabilungin ang utak ng isang babae. Kung alam niya, mahal siya ng isang babae. Hindi ba mga kabisnes? Ganito lang po yun. So, dito kay Renji at saka sa second wife niya, wala pong legal separation. Dito, asawa pa rin niya itong pangalawa niya. Kasi ayaw niya po itong hiwalayan dahil ang katwiran niya, ayaw niyang mawala ang kanyang karapatan dito sa kanyang anak. So, on this case, ang masasabi lang sa aming sa my own opinion, baka naman mas mahal niya itong pangalawa kesa doon sa una. Hindi ba? Kumbaga, mahal man niya yung una, pero mas mahal niya itong pangalawa kesa sa una niya. So, hanggang dito na lang po ang aking reaction video. So, ipi-play ko lang itong salaysay ni dito para marinig natin naman kung ano ang kanyang sinabi. Opo, napabayaan ko po nung nagsimula po ako mag-abroad. Nakahanap ako ng ibang asawa, karoon ng anak. Kaya po yun po ang pumapagabag sa puso ko ngayon. Paano po aayusin ang sitwasyon ko? Anong dapat gawin? Mag-convert sa Islam po. Islam. Po, sa una po. Opo, yung nakaraan po ay nakakapag-chat din lang minsan. Doon sa Saudi kayo nagpakasal, nagpa-convert sa Islam. Tama? Para maging legal yung kanilang pagsasama doon. Tama? Opo. So ngayon, dahil sa allowed nga sa paniniwala o sa tuntunin ng Islam na sila ang mga lalaki ay pwede magkaroon ng isa o higit pang mga asawa. Kuya, ganito po kasi nga may mga butawa, yung religious police po ng Saudi na nagkaibigan ko po, binibigyan ng mga pamphlets, invite ako sa mga activities nila, gatherings. Although dito mo sumasama, pero yung mga pamphlets po, nagbabasa po ako kasi ginagawa ko na po yung libangan, binagbabasa ko na ko po yung nila teachings po. So, tapos yung kontrata ko, na-extend pa po ako ng mga 7 months ata. Umuwi ako Pilipinas. Hindi po ako Islam nun. Pag-uwi ko ng Pilipinas, dito po sa Pilipinas ako nagbalik Islam eh. Tanong kita, no, at LP, batay doon sa mga nabanggit ni Kuya Renji na parang pinaka kasunduan, usapin, kasi walang black and white.
white, ano? Oo, hindi naka-black and white ito at LB. Ano ang sa palagay mo roon? Okay ba sa iyo? Technically speaking po, kailangan po ng dokumento. Pero sa pag-uusap po namin ng Renji, tiwala po ako sa kanya na sa pagbabalik niya po sa Kristiyano is hindi siya nag-commit sa tao. So, whatever papers na iharap natin kahit kanino, it's nothing. It's the commitment na po ni Renji sa Diyos sa pagbabalik niya sa pagkikristyano this time. So, yung po yung pinamawakan ko na babalik siya sa pamilya namin at magbabalik loob siya sa Kristiyano. Ay, isang iano na sa anak niya. Anong masasabi mo sa mga anak mo ngayon na hindi sila magkasama? Isang babae at isang lalaki, di ba? Anong mga gusto mong mangyari sa anak mo isa? Gusto mo ba silang pagkitain? From the start po, nagkaroon ako ng pangalawang anak. Naisip ko na po yun na one day gusto silang makita na magkapatid. Kaya nga po sa pangalan pa lang isang pangalan na Alex at Alexa. Kasi gusto ko one day talaga mag-meet sila, magkakasama sila sa isang bahay, bilang magkapatid para happy lang po. Tsaka yung sa ising ko lang sa napag-ingit kasi doon sa pagtatapos ng vlog namin, yung sa pirmahan. Hindi po pwedeng mangyari yun, yung pirmahan na yun, hanggat kinikilala kong anak ang anak ko. Kasi hanggat kinikilala kong anak ko sa pangalawang anak ko, So, mga kababayan, narinig na ninyo mga kabisnes yung paliwanag ni Renji at saka ni LB dyan. So, malinaw na. Kaya ayaw niyang i-divorce yung pangalawa niya dahil ayaw niya yung kumbaga mawala yung karapatan niya doon sa bata. Kung i-divorce, kumbaga sa kanyang ang ibig sabihin ng words niya, kung i-divorce niya itong pangalawa niya, parang itatakwil na rin niya yung anak niya sa pangalawa niya. So, it's so clear na mga kababayan kong Muslim, yan po ang kanyang final decision is wala, dalawa pa rin ang kanyang asawa, di ba? At mayroon siyang aim dito at pangarap niya ang mapunta yung anak niyang pangalawa dito sa una niyang asawa at magkaisa sila sa bahay. So, ang pangarap niya ay magkasundo itong dalawa niyang asawa at titira sa isang bubong. So, by the way, bago po natin na tapusin ang ating reaction video, sana po nagustuhan ninyo itong aking reaction. At kung hindi naman po, okay lang. at alhamdulillah ay nakinig kayo at nanood kayo ng aking reaction video. So, bago po natin tapusin, please don't forget to subscribe Ka-Business Official, Papa Dins TV at ang kanilang pangalawang channel, Ka-Business Family at ang Yang Russell po at ang inyong lingkod, Alminda Mix Vlog, huwag ninyong kalimutan at ang lahat ng mga reactor ng Ka-Business Family, Ka-Business Official at Papa Dins TV. Paki-subscribe din po sa aking mga kasamahan. So, hanggang dito na lang. May Allah bless us all. At good night po and good morning din sa Pilipinas. See you again, mga ka-business. We love you.